Dala-dala ang kasunduan sa diborsyo patungo sa pangunahing silid, pero narinig ko ang boses ng ibang babae mula sa pintuan ni Song Yu, si Ruobing. Para harapin ang lalaking tulad ni Xiao Jibay na may pagmamalaki sa buto, kailangan mong gamitin ito. Ilagay lang ang kalahati sa tubig. Kahit gaano pa siya ka-clean, ngayong gabi ay matutunaw siya ng parang tubig. Nang marinig iyon, namamanhid ang anit ko at lumamig ang likod ko sa pawis. Sa loob ng silid, natahimik silang Ruobing saglit. Kamakailan ay umiiwas siya sa akin, ni hindi ako pinapayagang hawakan siya. Para akong nagdududa na may iba siyang babae sa labas. Ay, andyan ka na naman, tanga kong kapatid. Parang dismayado silang Mian na hindi niya mapanday ang bakal. Ang kanyang mga takong ay umuyuko sa carpet. Ang lalaki ay hindi dapat masyadong palayawin. Igapos mo siya sa kama, kapag luto na ang kanin, makakalipad ba siya? Unti-unting umupo ang utak ko, sira na, gusto ng babaeng ito na lokohin si Shangbong. Akala ko silang Ruobing ay isang mataas na boss na walang alam sa makamundong bagay, na kahit isang sulyap ay hindi niya ako tiningnan. At ang babaeng ito ay may matinding pagkahilig ngunit mahilig sa kalokohan. Ngayong gabi ay ang unang anibersaryo ng kasal. Pagpasok niya mamaya, painumin mo siya ng tasang gatas na ito. Kapag nagkaroon na ng ugnayan ng mag-asawa, habang buhay siyang mananatili sa pamilya Leng. Ang boses ni Leng Mian ay parang isang sumpa na nagpapaalam. Sige, magbihis ka na ng maakit na pantulog. Pagkatapos ay narinig ko ang tunog ng paghila ng upuan sa pinto. Mabilis akong nag-react at agad na umatras pabalik sa aking silid tulugan. Pinunasan ko ang pawis sa noo at ang titig ko ay biglang naging matatag. Hindi pwede. Talagang hindi na ako makakatagal sa pamilyang Leng. Ang lalaki sa labas ay dapat protektahan ang sarili. Sumugod ako sa walk-in closet, hinugot ang isang itim na backpack at nagtapon ng 2 palit na damit. Pagkatapos ay lumingon ako patungo sa bintana ng aking silid. Sumilip ako sa ibaba, 2 palapag ang taas. Hindi bababa sa 10 metro ang layo. Sa oras na yon, maliwanag ang liwanag sa bakuran ng pamilya Leng, at ilang babaeng bantay ang nagpapatrolya kasama ang kanilang aso. Ganyan ang antas ng seguridad, kahit magnanakaw ay hindi ganito kahigpit. Lumunok ako ng laway. Nanghihina ang tuhod ko. Pero kung hindi ako tatakbo, mananatili ba ako rito upang maging merienda ng kontrabida kong asawa? Pinigilan ko ang aking ngipin, humakbang pasulong, at direktang umakyat sa bintana. Sa tabi ng bintana ay may isang matibay na metal na tubo ng kanal. Mahigpit kong niyakap ang malamig na tubo, at ang aking mga paa ay sumisiksik sa mga siwang ng pader, dahan-dahang bumababa. Ang tubo ay lumana at hindi na naayos, at biglang may narinig na nakakapangilid na tunog ng bakal. Tumigil ang puso ko sa sobrang takot. Ang buong katawan ko ay nakabitin sa hangin. Pumunta sa hardin ng rosas sa likod bahay. Ang aso ay maingay. Biglang may narinig na utos mula sa boses ng leader ng bantay sa radyo sa ibaba. 2 nakakasilaw na ilaw ng flashlight ang nag-scan mula sa ilalim ng gusali ng cross pattern. Huminga ako ng malalim at ang aking buong katawan ay parang tuko na nakadikit sa anino ng tubo at pader. Ang liwanag ay dumaan ng ilang beses sa ilalim ng aking paa. Muntik nang mahuli. Nang lumipas ang liwanag at lumayo ang mabibigat na yapak ng mga bantay. Saka ako nangahas na magpatuloy sa pagbaba. Nang makarating sa isang ligtas na taas, diretsong tumalon ako. Pero nang yumuko ako, naghahanda upang lampasan ang 3 metrong bakal na rehas ng pamilya Leng sa ilalim ng dilim ng gabi. Biglang nagkaroon ng kakaiba sa katawan ko, isang hindi pamilyar na matinding init ang biglang umakyat mula sa aking mga paa at kamay. Nanghina ang aking mga tuhod at diretsong napaluhod ako sa damuhan habang humihingal ng malalim. Parang may naglagay ng nagliliyab na kumot sa loob ng aking dibdib, pati ang aking hininga ay may kakaibang matamis na amoy. Nagsimulang lumabo ang aking paningin, umiikot ang lahat sa harap ko. Kinagat ko ng mariin ang aking dila. Sa pamamagitan ng matinding sakit, pinilit kong manatiling gising, ngayon ay hindi pwedeng bumagsak. Kung mahuli ako ng mga bantay nilang moving, tiyak na hindi magiging mapayapa ang gabing ito. Pinilit kong tumayo sa nanghihina kong mga binti. Palakad-lakad akong tumakbo papunta sa bakod na rehas. Hinawakan ko ng mahigpit ang trangka at ginamit ang huling natitira kong lakas para umakyat. Bumagsak ako ng malakas sa aspaltong kalsada sa labas ng villa ng Leng at isang malakas na tunog ang narinig. Dumaan ang hangin ng gabi, ngunit lalong lumakas ang nakamamatay na init, halos agawin ang aking katinuan. Nagpumilit akong bumangon at pasuray-suray na nagtungo sa malalim na kadiliman na hindi naaabot ng ilaw ng poste. Sa sandaling iyon, biglang pumasok sa aking isipan ang isang malamig at mekanikal na elektronikong boses, ding. Natukoy na matagumpay na nakatakas ang host mula sa gapos ng kasal. Ang access level na Succubus Constitution ay nagigising. Pagkatapos ng elektronikong boses sa aking isipan, parang may pumutok sa aking ulo. Hinugot ko ang aking kwelyo at nagmamadaling tumakbo papasok sa madilim na eskinita sa kanto.
Sa susunod na segundo, narinig ang isang nakakabinging tunog ng preno. Dalawang itim na luxury LG ang dumating at huminto ng pahilera. Hinarang nila ang pasukan ng eskinita. Bumukas ang pinto at 4 o 5 babaeng bodyguard na nakaitim na suit ang tumalon. Ang malakas na flashlight ay parang searchlight na sumalubong sa lahat ng direksyon. Hanapin doon, nagalit na si Leng Zong. Kahit kailangan nating baligtarin ang lupa, dapat nating mahanap si Yaong Master Xiao. Ang boses ng pinuno ng mga bantay ay tumagos sa dilim. Malamig at walang awa. Tumayo ang mga balahibo sa aking likod at hindi na ako nagtagal. Dumiretso ako sa mga palumpong ng halaman sa tabi at tumakbo ng mabilis sa kahabaan ng hardin. Ang init na parang lagnat ay halos matuyo ang aking katinuan. Ang mga bagay sa aking harapan ay nagdoble. Alam kong hindi ko kakayanin ng ilang minuto. Tumawid ako sa isang maliit na kabubatan. Isang marangyang gusali sa estilong Europeo ang humarang sa daan. Sa pader na marmol ay nakasulat ang ilang ginintuang letra, Dihaw International Hotel. Sa di kalayuan, 2 babaeng bodyguard na may flashlight ang paikot na papalapit. Tumingin ako sa kaliwat kanan. May isang janitor na nagtutulak ng cart na pumasok sa empleyadong pinto. Bago sumara ang pinto, pumagit na ako na parang isang palaka. Pagkatapos, umakyat ako ng pilit sa madilim na hagdanan ng apoy. Isang palapag, 2 palapag, parang may timbang na tingga ang aking mga binti. Sa dulo ng koridor ng pinakataas na palapag, nakakita ako ng isang maliit na siwang sa isang double leaf na dark gold na pinto. Mula sa hagdanan, narinig ko na ang magulong yabag ng mga bantay. Tumakbo siya sa itaas na palapag. Isa-isang suriin ang bawat kwarto. Tinagat ko ang aking labi, pinilit ang sarili na manatiling gising sa loob ng kalahating segundo. Gamit ang huling natitira kong lakas, binangga ko ang nakaawang na pinto at gumulong sa loob. Madilim ang silid. Pitch black. Sinubukan kong i-lock ang pinto, ngunit nadapa ako sa gilid ng carpet. Nawalan ako ng balanse at natumba pasulong. Ngunit ang inaasahan kong matigas na sahig ay hindi dumating. Sa halip ay bumangga ako sa isang mainit at malambot na yakap, humiwalay ako at sinubukang itulak ang sahig para bumangon. Pero ang palad ko ay napadpad sa isang madulas na tela, sira na, may tao sa kwartong ito. Pasensya na, mali ang napasukan ko, pabulong kong sabi. Naguguluhang gusto kong umatras, ngunit sa dilim, may mga bisig na parang ahas ang dumapo. Eksaktong pumulupot sa leg ko, isang malakas na click ang narinig, na mula ang smart panel sa tabi ng pinto. Ang pinto ng suite ay tuluyang nalock, nanigas ang buong katawan ko, nagpanik ako, sinubukan kong tanggalin ang braso ng babae. Pasensya na, may humahabol sa akin sa labas, napasok ko ang maling kwarto. Ang mahinang tawa ng babae ay kumalat sa dilim, may bahid ng kasiyahan ng isang hindi palasing. Huminga siya ng malalim, parang sumisinghot ng isang mamahaling red wine, ang bango ng amoy. Anong nilagay mo sa katawan mo? Ang bango mula sa aking sukdulan na katawan ay lumakas sa nakakulong na espasyo. Pakiramdam ko ang kalahati ng katawan ko ay namamanhid, parang naubos ang lakas ko, ang aking rason ay tuluyang nasira. Sa dilim, ang kamay ng babae ay dumulas pababa sa aking gulugod, ang kilos ay dominante, walang pagtutol na tinatanggap. Dahil pumasok ka na, huwag ka nang magmadaling umalis. Binaliktad niya ako at pinatong sa alpombra. Ang mahaba niyang buhok ay dumampi sa aking nag-aapoy na pisngi, yung nasa labas, ako na ang bahala. Sumandal siya sa tenga ko, hininga niya ay parang bulaklak, pero ngayong gabi. Kailangan mong manatili. Kinaumagahan, dahan-dahan kong binuksan ang mga mata ko. Ang utak ko ay parang gusot na sinulid, ang mga alaala ng kagabi ay bumaha na parang tubig, bigla akong naupo. Sa susunod na segundo, tumigil ang paghinga ko, sa mamahaling Persian carpet ay may mga nakakalat na. Punit-punit na itim na silk innerwear, at sa hindi kalayuan, sa malaking 2 metrong kama. Ang kumot ay nakaumbok sa isang kaakit-akit na hugis, sumunod sa dumausdos na dulo ng kumot, may puting parang nyebe na likod ng babae. Tumingin ako sa sarili ko, puno ng kalmot ang katawan, namutla ang mukha ko, isang purong love warrior. Sa huli ay hindi nakayanan ang mapahamak na sukdulang katawan, gumapang ako at kinuha ang pantalon sa sahig, tahimik na isinuot. Tapos parang magnanakaw na tumakas patungo sa pinto, sa malamig na simoy ng umaga, hindi ko napigilan ang panginginig. Kakasimula ko lang maghanap ng internet cave para tumira saglit, nang biglang may dumagundong na parang halimaw na makina sa dulo ng eskinita, isang itim na heavy-duty bulletproof off-road na sasakyan ang umikot. Bumusina ng malakas, biglang bumukas ang pinto, unang lumabas ang mahahabang binti. Pagkatapos ay bumaba ang isang babaeng may hawak na baseball bat, nang makita ko ang mukha ng taong iyon, ang mga binti ko ay mas nanghina kaysa kanina sa hotel. Ang taong ito ay walang iba kundi ang aking pinsan na si Xiao Shuya, na sobrang lakas at lagi akong pinoprotektahan na parang mansanas ng mata.
Sa mundong ito na pinamumunuan ng kababaihan, si Xiao Shuya ay ang makapangyarihang tao na kumokontrol sa pinakamalaking security group sa Jianghai City. Bakit ka nandito? Pilit akong ngumiti na mas pangit pa sa iyak, subconsciously tinakpan ang kapansin-pansing pulang mansa sa lid ko. Ito ay gawa ng babaeng iyon sa dilim kagabi, hindi nagsalita si Xiao Shuya. Dinala ang baseball bat at lumakad palapit, tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, pinagmasdan ang gusot kong damit at magulo kong buhok. Si Xiao Shuya ay sumimangot, kumislap ang puot sa kanyang mga mata. Pinalayas ka ng babaeng iyon sa pamilya Leng, yung tindera ng mami. Inihagis niya ang isang kamay at pinalo ng baseball bat ang pader na ladrilyo sa tabi, dumurog ito at bumutas. Napakurap ako sa takot at mabilis na sumagot, hindi, ako na lang ang kusang tumakas. Hindi na kaya ang buhay na yan, sarkastik ang sabi ni Xiao Shuya, sabay hawak sa kwelyo ng likod ng damit ko. Parang sisiw akong isiniksik sa loob ng SG. Lalaking nagpagalagala sa gitna ng gabi, alam mo ba kung gaano delikado? Ilang babaeng tambay sa Jianghai ang nakatutok sa mukha mo. Mabebenta ka nang hindi mo alam kung sino ang magbibilang ng pera. Tigilan mo na yan. Masisira ang damit ko. Sumiksik ako sa passenger seat at nagmamadaling nagkabit ng seatbelt. Umugong ang SG na parang tumatakbong rinoceros, dumiretso sa pangunahing daan. Malamig ang loob, sapat ang aircon. Nakaupo ako sa upuan, tinakpan ng backpack ang leg dahil sa kaba. Isang kamay ni Xiao Shuya ang nasa manibela, lumingon siya at tiningnan ako. Ano nung sinabi ko sa'yo? Walang kwenta ang babaeng yan sa pamilya Leng. Noong kailangan mong bayaran ang utang, pinilit mong ibaba ang sarili mo para pumasok sa pamilya nila. Pinigilan kita pero hindi kita napigilan. Napasinghap ako. 80. Wag na nating banggitin ang nakaraan. At least ngayon, nag-stop na ako sa pagkalugi. Pagkalugi? Ito ang tawag mo, hubot-hubad na takbuhan. Walang pag-aalinlangan ang tono ni Xiao Shuya. Dahil hiwalay ka na. Ngayon, sasama ka sa akin para makipagkita sa isang tao. Sino? Biglang bumangon sa akin ang hindi magandang kutob. Ang best friend ko, tatlong salitang tuwid na sabi ni Xiao Shuya. Muntik na akong tumalon mula sa upuan. Ako? Hindi. Kakalabas ko lang sa pugad ng lobo. Ibebenta mo na naman ako. Tumahimik ka. Isang palo ni Xiao Shuya sa manibela. Ito ang maingat kong piniling super rich na babae, may kapangyarihan at pera, tiyak na mapoprotektahan ka. Ayoko. Kaya ko ang sarili ko. Kaya mo ang sabi mo. Pinandilatan ako ni Xiao Shuya. Sa mga braso at binti mong manipis, sa panahong ito na nababaligtad ang lalaki. Sa pag-alis mo para bumili ng gulay, may mananamantala sa'yo. Kung walang malakas na backer, mauubos ka ng iba. Nanuyot ang labi ko, hinawakan ang masakit na ibabang likod, halos maluha-luha. Wala akong magawa kundi sumandal sa upuan. Makalipas ang kalahating oras, huminto ang SG sa gitna ng syudad. Sa harap ng pinakamagarang Yunding Western Restaurant, dalawang hanay ng nakaunipormeng serbidor ang agad lumapit, magalang na nagbukas ng pinto ng sasakyan. Pero kumapit ako ng mahigpit sa pinto, ayaw bumaba. Ate, hindi pa nga ako nakapagpalit ng damit. Baka hindi bagay. Hinila ako ni Xiao Shuya palabas, sabay ayos ng gusot kong damit. Anong takot mo? Ang babaeng talagang may gusto sa'yo, titignan ka mismo bilang tao. Hindi ang damit mo. Walang saysay ang pagtutol ko, ganyan ako kalahating kaladkad, kalahating pilipit. Itinulak ako sa room sa itaas na palapag. Pagpasok ko, agad nahagip ng mga mata ko ang matangkad na anino sa harap ng bintana mula sahig hanggang kisame. Pero ang pabango na kumakalat sa hangin ay nagbigay sa akin ng kakaibang pamilyar na pakiramdam, narinig ko ang mga yapak. Dahan-dahang lumingon ang babae. Sa sandaling magtama ang aming mga mata, naramdaman ko ang isang malamig na hangin mula sa talampakan ng aking mga paa. Masyadong madilim sa kwarto kagabi, hindi ko nakita ang mukha niya, pero ang pulang birthmark sa tabi ng kanyang tenga. Kilala ko ito kahit maging abo pa ito. Si Xiao Shuya ay walang kamalay-malay. Lumapit siya at masayang tinapik ang balikat ng babae. Ling-er, ito ang kapatid na lalaki na nabanggit ko sa'yo, si Xiao Jibai. Tapos tumingin siya sa akin, na nakatulala, at pinilit, ano nang tinatamad ka? Batiin mo siya. Nag-unat ang lalamunan ko, hirap na hirap gumalaw ang mga paa ko, parang natigilan sa putik. Nang makita ko ang nakakalokong ngiti sa mata ng babae, naramdaman ko na parang nahulog ako sa bitad. Umusad siya papalapit. Tunog ng kanyang high heels sa sahig na gawa sa kahoy. Ang kanyang tingin ay tumigil saglit sa medyo magulo kong kwelyo, parang scanner na tumpak na nahuli ang hindi natatakpan na pulang marka. Lumalim agad ang ngiti sa kanyang mga mata, at ang gilid ng kanyang labi ay pumikit na may nakakalokong ngiti na nagpapanibago ng balat. Sa unang pagkikita, Young Master Xiao, ako si Jen Ling-er, ang kaibigan ng iyong ate. Sinampal ako ni Xiao Shuya sa likod ng napakalakas na halos mailuwa ko ang pagkain kagabi. Ang walang kwenta. Ano nang tinatamad ka? Kamay. Pilit kong iniabot ang kanang kamay.
Nang hawakan ko siya, naramdaman ko ang isang malamig na pakiramdam. Sa sandaling balak ko na lang gawin ang formal na pakikipagkamay at bawiin ang kamay ko. Dahan-dahang kumurba ang hintuturo ni Jiang Ling-er, at mahina pero may diin na kinamot ang gitna ng aking palad na mainit. Parang pusang may nakatagong kuko, marahang dumaan sa dibdib na nagpamanhid ng anit. Bigla kong binawi ang kamay ko na parang may sunog, at biglang naglabasan ang malamig na pawis sa likod ko. Pero si Jiang Ling-er ay natural na binawi ang kamay. May ngiti sa kanyang labi, mukhang mahiyain si Young Master Xiao. Hindi pa siya sanay sa mga babae. Hinila ni Xiao Shuya ang upuan, pinilit akong umupo sa pamamagitan ng pagdiin sa aking balikat. Ling-er, sasabihin ko sa'yo. Ang kapatid ko, maliban sa may mahinang panlasa, puro magaganda ang katangian. Binuksan ni Xiao Shuya ang kanyang bag. At nagsimulang magbenta ng sobra. Itinutulak mo ang sarili mong kapatid sa hukay ng apoy. Nagbibiro ka, ate. Si Young Master Xiao ay napakahusay, siguradong maraming babae ang pumipila para ligawan siya. Bahagyang inuuga ni Jiang Ling-er ang baso ng red wine. Pero ang kanyang tingin ay paranging may kawit na may tinik, nakadikit sa leg ko. Mabilis kong inayos ang aking kwelyo. Upang itago ng husto ang hindi pa natatakpan na pulang marka. Biglang bumukas ang pinto ng silid, isang batang babaeng intern na serbidora. Ang pumasok na may dalang tray. Lumapit siya sa akin, handang mag-ayos ng plato. Pero ang kanyang tingin ay hindi sinasadyang napadako sa aking makinis na gilid ng mukha. Ang aking bagong gising na katawan ng matapang na babae, kahit nasa unang yugto pa lang. Pero ang bahagyang matamis na amoy ng katawan ay tahimik na kumakalat sa selyadong silid. Namula ang mukha ng dalaga. Tumigil saglit ang kamay na may hawak na tray, hindi mapigilang sumandal sa aking direksyon. Sir, ang inyong stick, ang ginintuang metal na namiplate sa kanyang dibdib ay malapit nang sumayad sa aking balikat. Sa susunod na segundo, narinig ang isang malinaw na tunog ng bote na nagbanggaan. Ibinagsak ni Jiang Ling-er ang baso ng red wine ng malakas sa mesa. Ang dati niyang maamong mga mata ay nawala ng walang bakas. Ang pumalit ay parang mga matang tumitingin sa patay. Kung isusulong mo pa ng isang beses ang iyong kamay, mananatili ka rito ngayon. Hindi malakas ang boses ni Jiang Ling-er. Ngunit may malamig na hangin na nagpapanginig ng buto. Nanginig ang babaeng serbidora, at ang tray sa kanyang kamay ay bumagsak. Pasensya na, boss. Malapit nang umiyak ang dalaga. Yumuko si Huang Mang para punasan ng mantel. Lumabas ka, singha ni Jiang Ling-er na nakatayo sa itaas at nakatingin sa kanya. Walang kahit anong init ng buhay sa kanyang mga mata. Huwag mo akong pakitaan sa Jianghai City ulit. Nang marinig iyon ng dalaga, gumapang siya palabas ng kwarto. Nakaupo ako sa pwesto ko, hindi makahinga. Ngayon, sigurado na ako ng 100%. Talagang napakaselosa ng babaeng ito. Kung may tumingin lang sa akin ng isang saglit, gusto na niyang dukitin ang mata ng tao. Si Xiao Shuya ay natigilan din at biglang sumigaw, Ling-er. Hindi naman kailangan magalit ng ganyan. Isang maliit na serbidora lang. Yaya. Ayoko nang walang disiplina, sabi ni Jiang Ling-er. Agad na nagbago ang mukha, natunaw ang yelo sa kanyang mukha. Muli siyang umiti ng mainit at angkop. Kinuha niya ang napkin, pinunasan ang kamay at lumingon sa akin. Jibay, hindi ka ba natakot? Ang bilis ng pagbabago ng tawag. Umiling ako na parang alon. Wala. Tama si Boss Jiang. Ang pagkain na ito ay hindi pumasok sa akin tiyan, hindi ko alam kung ano ang umunguya ko. Sa wakas, dumating na ang dessert. Ang cellphone ni Xiao Shuya na nasa mesa ay biglang nag-vibrate ng malakas. Sinagot niya ang tawag. Nagbago ang kulay ng kanyang mukha. Ano? Yung batch ng security equipment sa pier ay kinumpis ka. Pupunta ako doon ngayon para harapin sila. Ibinaba ni Xiao Shuya ang tawag at biglang tumayo. Ling-er, may emergency sa kumpanya. Kailangan kong umalis agad. Kinuha niya ang susi ng kotse at itinuro ako na nakaupo pa rin sa sofa. Jibay, iiwan ko siya sayo. Tulala ako sa takot, bigla akong tumalon mula sa upuan. 8. Wag na mag-abala kay Boss Jiang. Pupunta na lang ako kina Eryang ng ilang araw o maghanap ng internet cafe na magpalipas ng gabi. Inabot ko ang laylayan ng damit ni Xiao Shuya, parang huling pag-asa. Pero pinukpok ni Xiao Shuya ang kamay ko. Anong internet cafe? Wala kang disiplina. Paano kung makatagpo ka ng masasamang tao? Ang bahay ni Ling-er ay mataas ang seguridad. Doon ka pinakaligtas. Desisyon na yon. Matapos sabihin yon, mabilis na binuksan ni Xiao Shuya ang pinto ng kwarto. Bago tuluyang umalis, nagbigay siya ng sulyap kay Jiang Ling-er. Ling-er, salamat sa pag-aalaga sa tangang kapatid ko. Hindi na tayo magpapalitan ng salita. Ngumiti si Jiang Ling-er ng napaka-elegante. Bumagsak ang pinto ng may yes na tunog. Ang kamay ko na nakataas ay nanatili sa hangin. Ang puso ko ay bumagsak sa nagyelong sulok. Ang nakakasakal na presyon sa hangin ay bumulwak na parang alon. Tumayo si Jiang Ling-er. Dahan-dahan niyang hinubad ang itim na velvet gloves sa kanyang mga kamay at basta na lang itinapon sa mesa.
Isang hakbang-hakbang siyang lumapit sa akin. Ang tunog ng matataas na takong sa sahig na kahoy ay parang kumakatok sa aking puso. 2 tupa, internet cave. Bahagyang natawa si Jiang Ling-er, may pagkaamoy ng panaginip sa kanyang boses. Kaya pala tumakbo ka ng mabilis kagabi. Gusto mong pag-usapan ang iyong mabuting kaibigan. Hindi ako umatras hanggang sa dumikit ang aking likod sa malamig na salamin ng bintana. President Jiang, isang pagkakamali iyon kagabi, tuyot kong paliwanag, mahina. Itinaas ni Jiang Ling-er ang isang mahaba at pino niyang hintuturo at idinikit sa aking mga labi. Ayaw kong makinig sa paliwanag ng iba. Tingin ko lang sa resulta. Mula sa bulsa ng kanyang Amerikana, kumuha siya ng isang magandang red velvet box at binuksan ang gintong kawit gamit ang isang kamay. Sa loob ay tahimik na nakahiga ang isang mabigat na purong gintong pulseras. Iabot mo ang kamay mo, ang sabi ni Jiang Ling-er na walang pag-aalinlangan. Napapitlag ako, nakakuyom ang mga kamay sa likod, ayaw gumalaw. Hindi rin nagalit si Jiang Ling-er. Bahagya lamang niyang pinipikit ang kanyang magagandang mata na parang soro. Jibay, si Yaya ay bumaba na ngayon. Tumigil siya saglit, lalong lumawak ang ngiti. Ano sa palagay mo kung sasabihin ko sa kanya? Na may ibang babae kang pinatulog kagabi? Hindi kaya niyang putulin ang ikatlong binti mo? Nang marinig iyon, namutla ako. Masyado kong kilala ang ugali ng babaeng iyon na adik sa paghihiganti. Kung malaman niyang nawala ang kalinisang puri ko, tiyak na wawasakin niya ang Jianghai City, at sa huli ay ikukulong ako sa isang hawlang bakal para protektahan. Napapikit ako sa kahihiyan, nanginginig na iniabot ang kanang kamay. Natuwa si Jiang Ling-er at mumiti. Kinuha niya ang gintong pulseras, at may tunog na click, ang malinaw na tunog ng metal clasp. Ang mabigat na purong gintong pulseras ay mahigpit na nakakandado sa aking kanang pulso. Ipinulupot ni Jiang Ling-er ang kanyang mga braso sa aking leg. Dumikit siya ng buo sa aking dibdib. Hinaplos ng kanyang mapuputing daliri ang gintong pulseras. Ang mainit niyang hininga ay dumampi sa aking tainga. Jibay, may ear tracker ito. Kung tatakbo ka ngayon, babaliin ni ate ang binti mo. Ang banta ni Jiang Ling-er ay parang malamig na hangin na pumapasok sa aking mga buto. Hindi ako nangahas na lumaban, parang isang tupa na hinila at tinulak ni Jiang Ling-er palabas ng West Restaurant. Isang luxury van na Rolls-Royce ay nakapark na sa labas. Ang driver ay isang babaeng may maikling buhok, malamig ang itsura. Ito si Hongye, ang personal na bodyguard ni Jiang Ling-er. Boss, uwi ba tayo sa kumpanya o sa bundok? Binuksan ni Hongye ang pinto ng kotse at tumigil ang kanyang tingin sa akin ng kalahating segundo. Sa bundok. Idinikit ni Jiang Ling-er ang kanyang kamay sa aking balikat at isiniksik ako sa maluwag na backseat. Ipaalam sa bahay. Maninirahan na ang binata. Itaas ang antas ng seguridad sa pinakamataas. Opo. Tumugon si Hongye. Makalipas ang 30 minuto, huminto ang sasakyan sa harap ng isang malaking gate na gawa sa purong tanso na may mga ukit. Dahan-dahang bumukas ang gate sa magkabilang gilid, nagpapakita ng isang marangyang mansyon na hindi mo makita ang dulo. Huminto ang sasakyan. Bahagya akong naglabas ng isang paa, ngunit nakita ko ang mga tao sa labas kaya binawi ko ito. Sa labas ng pinto, nakatayo ang dalawang hanay ng mga babaeng bodyguard na nakaitim na uniforme. Ang kanilang mga baywang ay umbok, halatang may dalang baril. Magandang araw, Young Master J. Lahat ng 20 mahigit na babaeng bodyguard ay yumuko ng 70 degree, ang ingay ay dumadagundong. Ang eksenang ito, parang hindi pagtanggap sa bisita, kundi para bang isang prinsipe ng mafia ang dumarating. Bumaba si Jiang Ling-er mula sa kabilang sasakyan, lumapit at umakbay sa braso ko. Ang lambing ng kanyang ngiti. Sumulyap siya sa mga bodyguard, tandaang mabuti ang mukhang ito. Simula ngayon, si Master Xiao na ang amo rito. Kung sino man ang makapagpapauwi sa kanya, magtuturo sa sarili. Opo, sabay-sabay na sagot ng mga bodyguard. Napilitan akong sumabay kay Jiang Ling-er, sunod-sunod na humakbang papasok sa villa na ito na sinasabing sobrang mahal ang halaga. Jibay, huwag kang matakot. Protektado ka nila. Bulong sa akin ni Jiang Ling-er. Inakay niya ako sa ikalawang palapag, binuksan ang isang kahoy na pinto na may ukit sa dulo ng pasilyo. Sa sulok, may bagong modelo ng gaming chair. At sa glass cabinet sa tabi ng pader, puno ng mga paborito kong limited edition figurines. Pati ang amoy ng insenso sa hangin. Ay ang murang amoy ng insenso na lagi kong ginagamit noong kolehiyo. Parang ginawa niyang halo-halo ang lahat ng gusto ko. Muling tumulo ang malamig na pawis sa likod ko. Gusto mo ba? Bitaw ni Jiang Ling-er. Lumapit siya sa gaming chair at hinawakan ito. Sabi ni Yaya, hilig mong maglaro ng computer games dati sa dorm. Inutusan ko silang bumili ng isang set para sa'yo. Pilit akong ngumiti. Salamat, President Jiang. Hindi naman ako ganoon kahilig. Habang nagsasalita, bigla kong hinanap ang telepono sa bulsa para tingnan kung may pagkakataong maipadala ang location kay si Dang Eryang. Hinawakan ko ang bulsa pero wala. Namutla ang mukha ko.
Mabilis kong hinanap sa labas ng damit, wala pa rin. Hinahanap mo ba ito? Lumingon si Jiang Linger, hawak-hawak ang isang lumang telepono na basag ang kalahati ng screen. Iyon ang sira kong telepono na dala ko noong tumakas ako. Tumibok ang puso ko. Sumulong ako para kunin ito pero iniwasan ni Jiang Linger. Diretso niyang itinapon ang telepono sa smart trash can sa tabi. Hoy, anong ginagawa mo? Bigla akong nagalit. Luma na yan, masama sa radiation, nakakasama sa katawan. Mahalagang contact. Pilit kong pinigilan ang galit pero nang makita ang mga mata ni Jiang Linger na walang emosyon. Biglang bumaba ang boses ko ng 8 beses. Hindi rin pwede. Lumapit si Jiang Linger. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi ko, bahagyang tumaas sa tiptoy, halos magdikit ang aming mga ilong. Ang gulo ng mundo sa labas, ang mga babaeng iyon parang mga baliw na nakatingin sa'yo. Ang boses niya ay parang pulot na hindi matamis. Marahan itong umikot sa tenga ko. Tingnan mo, silang loobing ay nagbigay lang sa'yo ng gamot. Pinipilit kanyang gawin ang mga bagay na ayaw mo. Si Yaya ay bastos, puwersahan lang ang alam. Dahan-dahang hinagod ng daliri ni Jiang Linger ang pisngi ko, ang mga mata ay parang naliligaw. Ako lang. Dito ka lang ligtas. Bibigyan kita ng lahat ng pinakamaganda. Hindi mo kailangang mambola kahit sino, hindi mo kailangang harapin ang maruruming pakana sa labas. Kailangan mo lang manatili sa tabi ko. Tingnan mo lang ako, okay? J-Bay. Tiningnan ko ang mga mata niyang parang soro na diretsyo, at saglit na nagulantang ang isip ko. Sa totoo lang, ang babaeng ito ay talagang maganda, at mas marunong daw siyang magsalita, kaysa kay Leng Ruobing na parang yelo. Sa isang segundo, naisip ko na parang hindi naman masama ang maging alagain. Babala, sistema, ang kasalukuyang kapaligiran ay mapanganib. Pinigilan ng sistema ang aking katinuan, isang biglaang pagsabog ng babala ang umalingaw-ngaw sa aking isipan, parang isang balde ng malamig na tubig na ibinuhos sa aking ulo. Agad akong natauhan ay naku, nililigaw ako ng babaeng ito. Una, ginagamit niya ang kanyang superpower para matigilan ako, pagkatapos ay inaalis ang mga kagamitan sa komunikasyon para putulin ang ugnayan sa labas, at sa huli, ginagamit ang matatamis na salita para unti-unting hugasan ang aking utak. Kung maniniwala ako sa kanya, tiyak na hindi na ako makakalabas ng pinto, magiging parang alagang hayop na nakakulong sa isang hawla. Nanlamig ang aking likod, ngunit agad akong ngumiti ng sunod-sunuran, tama si Ate Jiang. Masyadong mapanganib sa labas, hindi ako pupunta kahit saan. Nasiyahang ngumiti si Jiang Linger. Lumingon siya at kinuha ang baso ng mainit na gatas na inihanda sa mesa. Mabuting bata, inumin mo ito at magpahinga ng maaga. Tinanggap ko ang gatas at tiningnan ang maputing likido. Dahil sa nangyari kay Leng Ruobing na naglagay ng gamot sa gatas. May matinding trauma na ako sa gatas. Iinom ko na lang mamaya. Hindi pinilit ni Jiang Linger, tiningnan lang ako ng malalim. CJ. Magandang gabi, Jibay. Pinanood ko si Jiang Linger na umalis ng kwarto. Narinig ko ang paglock ng pinto mula sa labas. Dali-dali kong dinala ang gatas sa banyo at ibinuhos sa inidoro. Huminga ako ng malalim, bumagsak sa malambot na higaan. Ang mandirigma ng purong pag-ibig ay hindi susuko. Hindi ko na kayang tumira pa sa impyernong bahay na ito. Samantala, ang mansyon ng pamilya Leng ay nagulo na parang lugaw. Si Leng Ruobing, suot ang nakaplanong sexy na pajama para sa gabing ito, nakatayong nakapaa sa sahig. Mahigpit niyang kinakapitan ang 2 manipis na papel, at sa papel ay nakaprint ang 4 na makapal na itim na letra, kasunduan sa diborsyo. Sa kanang ibabang bahagi, ang lagda ni Xiao Jibay ay parang lumilipad na dragon at sumasayaw na phoenix, may puspusang kalayaan. Nang makita ito, nanginginig ang mga balikat ni Leng Ruobing. Sa mukha niyang laging malamig na parang yelo. Ang kulay ng kanyang dugo ay tuluyang nawala. Nanghina ang kanyang mga binti, parang naputol na tali. Dumiretso siyang napaupo sa malamig na sahig. Ang may init na luha ay hindi inaasahang bumagsak, binabasa ang lagda sa kasunduan ng diborsyo. Ruobing, huwag kang mag-alala. Bakit ka nakaupo sa sahig sa ganitong oras ng gabi? Nagmamadaling pumasok si Leng Mian na naka-slippers. Nagpanggap siyang labis na nag-aalala. Mabilis siyang yumuko para tulungan si Leng Ruobing. Nang sumulyap siya sa kasunduan ng diborsyo, may kumislap na panandali ang saya sa kanyang mga mata. Umalis na siya, sabi ni Leng Ruobing, paos ang boses na parang may buhangin. Tuloy-tuloy ang pag-agos ng kanyang luha. Ate, hindi mo ba sinabi na gagana ang parang yon? Hindi mo ba sinabi na kapag naging mag-asawa na kami, mananatili siya sa tabi ko ng buong puso? Mahigpit siyang humawak sa braso ni Leng Mian. Halos lumubog ang kanyang mga kuko sa laman ni Leng Mian. Aray, hinaan mo naman. Nasaktan si Leng Mian, nagmura sa isip, ngunit sa mukha ay nagpanggap na labis na naawa. Sino bang mag-aakala na ang kulit ng batang to? Karaniwan, tila laging matigas ang ulo, pero sa loob pala ay ganito siya kagaling. Abot niya ang tissue at pinahid ito. Sabi niya sa kanyang hininga, lalaki lang naman. May pride yan.
Kapag lagi mo siyang tinatrato na parang subordinate, ni hindi ka man lang ngumiti sa kanya. Paanong hindi siya magagalit? Ang mga salitang iyon na parang matalas na kutsilyo ay tumpak na sumaksak sa bagong sugat ni Liu Ruoyan. Tumingin siya pababa sa nanginginig niyang mga kamay, at napuno ng luha ang napakaganda niyang mukha. Hindi ko alam kung paano siya ngitian, sabi ng babaeng si na laging mahigpit sa negosyo, ngunit ngayon ay umiiyak na parang batang nawalan ng paboritong laruan. Mula pagkabata, itinuro sa akin ni Lola na bilang tagapagmana ng pamilya Leng, hindi ko dapat ipakita ang kahinaan o kagustuhan. Gusto ko siya, kaya binigyan ko siya ng black card, binilhan ko siya ng sports car. Nais kong ilatag sa harap niya ang lahat ng pinakamaganda sa buong Jianghai City. Nanginginig ang boses ni Liu Ruoyan. Puno ng sama ng loob at hindi pagkaintindi. Pero hindi niya yon tinatanggap. Mas gugustuhin pa niyang mag-alaga ng bulaklak sa likod bahay kaysa makipag-usap sa akin kahit isang salita. Pinatong ni Leng Lian ang kamay sa likod niya at palihim na nag-roll ng mata. Ang pagbibigay mo ng regalo ay parang nag-uutos, ang pag-aayos ng date ay parang business meeting. Sinong matitiis ang ganyang klase ng pagmamahal? Kaya ko nga binigay sa iyo ang ideyang iyon, gamitin na lang ang gamot. Simple at direct, hindi ba mas maganda? Nagpatuloy si Leng Lian sa panunukso. Pero sino nang mag-aakalang tataka siya? Isang lalaking hindi marunong tumanggap ng kabutihan. Kung ako sa'yo, kalimutan mo na siya. Hindi. Biglang taas ni Liu Ruoyan ang ulo. Nang tanggalin niya ang kamay ni Leng Lian, ang kahinaan sa kanyang mga mata ay agad napalitan ng isang matigas na pagkabulag. Siya ang legal kong asawa. Buhay man o patay, siya ay kabilang sa pamilya Leng. Umayos siya ng tayo mula sa sahig. Pinunasan ang bakas ng luha sa kanyang mukha, at ang kanyang mga mata ay muling nagbalik sa kalmado at malamig na diwa ng reyna ng negosyo ng Jianghai City. Gusto mong tumakas? Ang bagay na gusto ko, kahit bigyan mo pa ng pakpak, di makalabas ng Jianghai City. Lumingon si Liu Ruoyan at malamig na nag-utos, ipaalam sa security department. Lahat, magtipon sa conference room sa unang palapag. Suot ang kanyang high heels, lumabas siya ng hindi lumilingon. Ang kanyang likuran ay nagpapahiwatig ng walang pag-aalinlangang pagpatay. Ang sinumang hindi makarating sa loob ng 10 minuto, bukas ay dumiretso sa finance para kunin ang severance pay. Pinagmamasdan ni Leng Lian ang papalayong figura ni Liu Ruoyan. Ang kanyang peking ngiti ay biglang naglaho. Suminghot siya ng malamig. Inabot niya ang isang mekanikal na relo na iniwan ni Jibai sa nightstand. Nagpapakunwari ka pang nagmamahal. Darating ang araw, pareho kong makukuha ang pamilya Leng at ang lalaking iyon. 2:00 ng madaling araw, sa conference room sa unang palapag ng mansyon ng pamilya Leng, mahigit 30 security team leaders at intelligence officers na nakaitim na suit ay nakalinya sa dalawang hanay na parang mga sundalo sa larangan ng digmaan. Walang nangahas huminga ng malakas, kahit ang ubo ay hindi marinig. Umupo si Liu Ruoyan na may kapangyarihan sa leader's swivel chair sa pangunahing upuan. Malamig niyang tiningnan ang lahat at inihampas ang divorce agreement. Sa Redwood Conference Table, 2 oras na mahina ang boses ni Liu Ruoyan. Ngunit may tusok na lamig. Isang buhay na tao ang umakyat sa pader ng mansyon ng pamilya Leng at tumakas. Hanggang ngayon, wala pa kayong kahit anong bakas. Napalunok ang kapitan ng seguridad, sumugod sa unahan para hulihin si Boss Long. Malakas ang counterintelligence ni Young Master Xiao, puro lumang eskinita na walang sisiye ang pinipili niya. Billions kada taon ang ginagastos ko para sa inyo. Hindi para makinig sa mga dahilan. Biglang tumayo si Leng Ruobing, sumandal sa mesa. Gusto ko ng resulta kahit anong mangyari. Hinugot niya ang drawer. Kumuha ng makapal na checkbook, pirmahan ng malalaking letra, diretsong inihagis sa mesa. 1 bilyon ito, pondo ng bounty. Ipaalam sa buong Jianghai, sa ilalim at ibabaw ng lupa. Sinumang makapagbigay ng eksaktong lokasyon ni Xiao Bai, gantimpalang 10 milyon. Sinumang makabalik sa akin ng buo at walang sira. Isa-isang ililipat agad. Napasinghap ang mga nasa ilalim. 1 bilyon para sa isang asawang tumakas. Baliw na talaga si Boss Long. Agad na nagninas ang kasakiman sa buong meeting room. Nanlaki ang mata ng kapitan ng seguridad. Diretso siyang tumayo ng tuwid, sumaludo. Naiintindihan, garantisadong matatapos ang misyon. At saka, pumikit si Leng Ruobing, puno ng lamig ang mga mata. Ipasa ang mensahe, sa panahong ito, kung sinuman ang magalaw ang kahit isang hibla ng buhok niya, o papagdusahin siya kahit kaunti. Ngumisi siya ng malamig, hindi ako magdadalawang isip na wasakin ang teritoryo niya, at ang buong pamilya ay pupunuin ang dagat. Opo, ang tawag ng pagsunod ay umalinggaw-ngaw sa buong meeting room. Pinunasan ng kapitan ang malamig na pawis sa noo. Agad siyang naglabas ng tablet, dumausdos ang mga daliri sa screen. Ang malawak na network ng impormasyon ng pamilya Leng. Sa ilalim ng pagtutulak ng salapi, ay umandar na parang isang eksaktong makinang pandigma. Wala pang 5 minuto. Biglang nag-flash ang tablet ng kapitan ng isang pulang alerto. Namutla siya.
Mabilis siyang lumapit kay Leng Ruobing, inabot ang tablet. Boss Leng. Nakatanggap lang ang citywide surveillance ng isang malabong bakas. Hinablot agad ni Leng Ruobing ang tablet. Nakayuko ang kapitan. Nanginginig ang boses habang nag-uulat. Boss Leng, pagkatapos ng maraming paghahambing at pagsubaybay. Ang huling tiyak na lokasyon ni Young Master Xiao ay hindi sa lumang distrito. Huminto siya. May halatang pag-aalinlangan sa boses. Ang kanyang landas ay tuluyang nawala. Malapit sa teritoryo ni Jiang Linger sa kalahating bundok. Kinaumagahan, nagising ako sa tunog ng pagbukas ng pinto. Pagmulat ng mata ko, nakita ko si Jiang Linger na pumasok na may dalang tray. Ang ngiti niya ay perpektong banayad. Jibay, kumain ka na ng almusal. Ngayon mayroon ng paborito mong siopaw na may ube. Tiningnan ko ang pino na almusal, umikot ang isip ko, may pumasok na plano. Ate Jiang, maganda ang siopaw na ito, pero gusto ko pa rin ang karne sa siopaw sa kanto ng lumang kalye sa ibaba. Sinadya kong magmukhang malungkot, nagkunwaring walang gana. Dati, lagi akong binibilhan ni ate niyan. Kapag hindi ko natitikman ang lasa na yon, sumasakit ang tiyan ko. Ibinaba ni Jiang Linger ang tray. Bahagyang namilipit ang kanyang mapusok na mga mata, hinawakan niya ang pisngi ko, malambot ang haplos pero may babala. Jibay, totoo bang sumasakit ang tiyan mo o gusto mo lang lumabas? Tumibok ng malakas ang puso ko, halos hindi ko nakayanin, sobrang talas ng kutob ng babaeng ito. Pero sa mukha ko, kalmado akong parang matandang aso, hindi umiwas sa tingin ni Jiang Linger. Miss Jiang, kung hassle ito, huwag na lang. Titiisin ko na lang. Epektibo ang taktikang ito, napabuntong hininga si Jiang Linger. Binitawan niya ako. Kung gusto mong kumain, sige, bumili ka. Pero dapat samahan ka ni Hongye. Tandaan mo, dapat bumalik ka sa loob ng 30 minuto. Limitado ang pasensya ko. Para akong nabigyan ng pagkakataon, sunod-sunod na tumango. Mabilis kong isinuot ang malapad na itim na hoodie. At lumabas kasama si Hongye. Makalipas ang 30 minuto, nasa kanto na kami ng lumang kalye. Sa oras na yon, mahaba ang pila sa harap ng tindahan ng siopaw ni Old Wang. Ang babaeng tindera ay isang malaki at matabang babae, nakaakbay. Malakas ang boses niyang sinisigawan ang mga sumisingit sa pila. Ano ba yan? Hindi marunong sumunod sa pila. Pumila sa hulihan. Nang marinig ko yon, tahimik akong sumunod at pumunta sa dulo ng pila. Sa paglapit ko, ang kakaibang halimuyak ng katawan ay biglang nanaig sa amoy ng karne mula sa tindahan. Ilang babaeng nasa unahan ang biglang tumahimik. Para silang nainganyo, sabay-sabay na lumingon. Tinitigan nila akong diretsyo. Makalipas ang 5 minuto, pagdating ng pagkakataon ko, mukhang inis ang matabang tindera. Ano ang gusto mo? Bilisan mo! Itinaas ko ang ulo ko, ipinakita ang mukha kong may bahid ng pamumula dahil sa sakit. Ate, 2 siopaw na may karne. Natigilan ang matabang tindera nang makita niya ang mukha ko. Naamoy niya ang halimuyak na diretsyo sa kanyang sentido. Ang dating mabagsik niyang ekspresyon ay biglang natunaw na parang magic. Huminga siya ng malalim, at pumitik ang boses para maging malambing. Ay, itong gwapong binata, anong klaseng siopaw ang gusto mo? Meron lahat si ate. Lahat ng klase. Nalaglag ang panga ng mga nasa pila. Ito ba yung babaeng laging humahampas ng rolling pin? Napangiwi ako sa loob. Pinilit kong ulitin, 2 may karne lang, salamat. Pero hinawakan ng matabang tindera ang ear code bago ako makapag-scan at tinitigan akong may paghanga. Bakit ka magbabayad? Swerte ni ate na bumili ka rito, gwapong binata. Hindi lang siya tumanggap ng bayad, kundi nagmadali siyang kumuha ng 12 ng siopaw mula sa basket at isinalansan sa braso ko. Kung kulang, bumalik ka ha. Si ate, laging may nakalaan na karne para sayo. Yakap-yakap ko ang mainit na siopaw. Nahihiya akong parang gusto kong maghukay ng butas gamit ang daliri ko. Ate, sobra na to. Hindi ko makakain lahat. Bago pa ako matapos, biglang may kinuha ang matabang tindera mula sa bulsa ng kanyang apron. Isang mamantikang pulang supot ng tela. Gwapong binata, mukha kang mabait. Ito ang pamana ni ate na pulseras na jade. Para sa'yo, laruin mo lang. Natakot ako, sunod-sunod na umatras. Ate, huwag naman po. Lumingon ako para tumakas. Hindi pwede yan. Ngunit natuklasan niyang napaligiran na siya ng mga kabataang babae na kanina ay pumila. Hindi niya namalayan kung kailan sila nagtipon-tipon. Kuya, anong pabango ang ginamit mo? Ang bango. Kuya, pakibigay ang wetchat mo, mag-aalaga ako ng ibon sa freezer. Ay, sino ang humila sa akin? Huwag hawakan ang asawa ko. Ang bango ay mabilis na kumalat sa karamihan. Ang mga nagdaraang manggagawang babae, mga matatandang mamimili. Pati na ang babaeng delivery rider ay tumigil. Isang pader ng tao ang pumaligid sa tindahan ng siopaw. Patuloy ang pagkislap ng flash. Napagitnaan ako ng grupo ng mga babaeng malulupit, biglang dumami ang pawis. Ngayon ko lang naranasan kung gaano kalakas ang epekto ng primary succubus constitution sa totoong buhay. Lumayo kayo. Si Hongyi na laging nasa dilim ay hindi na napigilan. Sino ka ba?
Bakit mo hinihila ang asawa ko? Tama, ang suot mo ay parang walang klase, halatang stalker na si Raulo. Ilang matatandang babae, dahil marami sila, direktang hinawakan ang buhok ni Honge. Biglang nawalan ng kontrol ang sitwasyon. Naging isang kahindik-hindik na labanan sa lansangan. Tuluyang nagulo ang trapiko. Ilang babaeng driver ng pribadong sasakyan ay natigil sa pagtingin sa akin. Isang saglit na pagkalingat, direktang nagdulot ng sunod-sunod na banggaan. Habang ako ay halos masuffocate. At nagbabalak ng sumuko, isang matinis na tunog ng makina ang biglang umalingaw-ngaw. Pagkatapos, isang kapansin-pansing pulang Ferrari sports car ay mayabang na nagdrift at huminto ng matatag sa harap ng tindahan ng siopaw. Ang scissor door ng kotse ay dahan-dahang umangat. Isang mukha na may suot na salamin na may perpektong makeup ay lumitaw. Ang babae ay nagtanggal ng salamin at tumingin sa akin na inaalog-alog ng karamihan. Ngumiti ng isang mapangakit na ngiti. Bayaw ang laki ng gulo. Mga kababayan, bigla akong lumingon. Si Leng yan. Bakit siya nandito? Ano pang hinihintay mo? Sumakay ka na. Tinapik ni Leng yan ang leather seat ng passenger seat, ngumiti na parang tusong soro. Sa harap ng mga malulupit na babaeng ito. Ang Ferrari ni Leng yan ay parang nose art na nagligtas sa akin. Bigla kong siniksik ang isang batang babae na nagtaas ng phone para kumuha ng litrato at gumapang-gapang patungo sa kapansin-pansing pulang kotse. Daan. Sumiksik ako sa passenger seat, ginamit ang kamay at paa para pumulupot sa leather seat. Napangiti si Leng yan ng isang nakakatuwang ngiti. Pinindot niya ang buton at ang astig na scissor door ay dahan-dahang bumaba. Isinara ang mga nakakabinging hiyawan sa labas. Ang makina ng Ferrari ay umungal ng nakakabinging tunog, ang pulang Ferrari ay parang isang apoy. Namariing naghiwalay ng isang butas mula sa pumapaligid na karamihan at tumakbo palayo. Sa kanto, si Hongi ay nakatayo na may malamig na mukha. Ang kanyang itim na suit jacket ay napunit na may biyak, ang kaliwang binti ay hinawakan ng isang matandang babae na nagtitinda. Bilang pinakamataas na shadow guard ng pamilya Jiang. Kailan siya nakaranas ng ganitong kahiyan? Habang nakikita ang tail light ng Ferrari na nawawala sa dulo ng lumang kalye, kinagat ni Honge ang kanyang ngipin at sinipa ang matandang babae sa ilalim. Mabilis siyang kumuha ng micro-communicator mula sa bulsa. Boss, may problema. Ang boses niya ay may hindi karaniwang pag-igting. Ang binata ay dinala ni Leng yan mula sa pangalawang sangay ng pamilya Leng. Sa loob ng kotse, napakalakas ng aircon. Humihinga ako ng malalim. May pag-aalala akong tumingin sa rearview mirror, nang matiyak na walang humahabol, saka ako bumuntong hininga ng maluwag. Isang kamay ni Leng yan ang nasa manibela. Tiningnan niya ako, at ang kanyang pulang labi ay ngumiti ng isang hindi mapagkunwaring panunuya. Oh, hindi ba ito ang aking malaapoy na bayaw? Bakit isang gabi ka lang tumakas? Napunta ako sa pagtitinda sa lansangan, sumandal ako sa upuan, hindi ako nahiya. Ate, ang galing mong magligtas ng binibini ngayon, pero kailangan kitang paalalahanan. Sa susunod na kanto, pakaliwa mo na lang ako, hiwalay na tayo, bitawan mo ako. Parang nakarinig si Leng Lian ng napakalaking biro, alam mo bang nag-alok si Ruobing ng 1 bilyon na pabuya para hanapin ka kagabi? Tamad na tinapik ni Leng Lian ang manibela, kumikislap ang kanyang mga mata ng pagkalkula, kung ngayon ay ibabalik kita sa pamilya Leng. Hindi lang ako makakakuha ng 1 bilyon, mapapatawa pa ako kay Leng Ruobing, bakit kita pakakawalan? Nangilid ang aking mga mata, hindi ko na malayang inabot ko ang hawakan ng pinto, ngunit may narinig akong kala na tunog. Nakalock na pala ang central control ni Leng Lian, sira, talagang may masamang balak ang babaeng ito. Leng Lian, huwag kang maglaro ng apoy, nanlamig ang aking mukha. Mabilis na nag-ikot ang aking isip ng mga paraan, ngunit bago pa ako makapagsalita, biglang tumamlay ang kapaligiran sa loob ng sasakyan. Ang bintana ng Ferrari ay selyado, kanina pa ako pinagpawisan sa karamihan, ngayon sa ilalim ng aircon. Mabilis na suminaw ang pawis, ang kakaibang pabango ng isang babaeng demonyo, parang mga galamay na hindi nakikita. Nagsimulang kumalat sa masikip na loob ng sasakyan, si Leng Lian ay marami pang sasabihin na panunuya, ngunit nang dumating sa dila. Bigla na lang siyang nawalan ng masabi, parang may naipit, pakiramdam niya na initan siya sa loob, parang sira ang aircon. Isang walang dahilan na init ang umakyat mula sa puso, pabigat na hinugot ni Leng Lian ang kanyang kwelyo, binukas ang 2 buton sa itaas. Nagpakita ng maputing balat at halos nakikitang gilid ng damit, hindi ba dapat mong ipaayos ang sasakyan na ito? Bakit ang init? Napansin ko ang kanyang kakaibang kilos, tahimik akong lumapit sa pinto, hindi ako pinansin ni Leng Lian. Nagpaputi ang kanyang mga daliri sa manibela, bumilis ang kanyang paghinga, ang pabango ay parang bingot na kawit. Unti-unting hinihila ang kanyang pinakamalalim na pagnanasa, hindi sinasadyang lumingon si Leng Lian, ang kanyang paningin ay dumapo sa aking mukha mula sa gilid. Ngunit sa isang tingin lang, ang kanyang mga mata ay parang dumikit, hindi na nakalayo.
Dati ay itinuturing niya ako bilang isang gandang lalaki na kumakain ng libre, ngunit ngayon. Ang mukha na ito ay tila bumagay sa kanyang nerbiyos, ligaw na sumasayaw, ang mga kalkulasyon sa kanyang isipan. Ang 1 bilyong pabuya, sa sandaling iyon ay lahat ng nawala, isang isirang tunog. Isang malakas na kiskis ng gulong ang narinig, napasubsob ako dahil sa biglaang puwersa, bago pa ako makabawi. Narinig ko ang isang kikala, niluwagan nilang Lian ang kanyang seatbelt, at sa susunod na sandali. Isang matapang na pabango ang bumungad, kalahati ng katawan nilang Lian ay tumawid sa center console, diretsong ako ay pumwesto sa sulok ng passenger seat. Ano ang gagawin mo? Nagulat ako, nakadikit ang likod ko sa bintana. Hindi sumagot si Lian, isang kamay niya ang sumandal sa bintana malapit sa aking tenga, ang kabila ay dumiretso sa tabi ng aking hita. Ako ay nakulong sa isang maliit at malapit na espasyo, naramdaman ko pa ang kanyang mabilis at mainit na paghinga. Dumadapo sa aking leg, ate, kung may sasabihin ka, pakiusap lumayo ka sa akin. Iniabot ko ang kamay para itulak ang balikat niya, pero napakainit ng nahawakan ko, grabe ang lagnat ng babaeng ito sa ngayon. Kanina poker face pa ang tawag mo sa akin, ngayon alam mo na tumawag ng ate. Paos na paos ang boses niya. May hindi maipaliwanag na pagkadikit at pagkagahol sa tono. Hindi lang siya umatras, lalo pa niyang ibinaba ang katawan. Ang putit duguan niyang dibdib, umaalon-alon sa bawat malalim niyang paghinga, halos dumikit na sa damit ko. Lumulok ako ng laway, mabilis umandar ang utak ko. Alam kong dahil na naman ito sa katawan ko. Hindi ba't dapat mo akong ibalik sa pamilya Leng para sa gantimpala? Mali ang daan mo ngayon. Sinubukan ko siyang patahimikin gamit ang rason. Pero parang walang narinig si Leng Mian. Nakatutok ang mga mata niya sa labi ko, may kumikislap sa ilalim ng mga iyon, isang halos baliw na pagnanasa. Ano namang isang segundo, bulong ni Leng Mian sa sarili, para bang nagsasalita sa panaginip. Dahan-dahan niyang itinaas ang kamay, ang malamig niyang daliri ay dumausdos mula sa gilid ng pangako pababa, huminto sa mainit kong lalamunan. Bahagyang hinimas, ang kilos ay puno ng pangakit at pananakop. Natigilan buong katawan ko. Ni hindi ako makahinga. Halos dumikit ang bibig niya sa tenga ko, mainit ang hininga, at bumulong ng isang mapanlinlang na salita. Ang bloke ng yelo na Leng Ruobing, hindi marunong mag-alaga ng lalaki. Mas mabuti pang sumunod ka na lang kay ate. Isang malakas na ugong sa utak ko, nagwild ang isip ko sa babala. Sumunod sa'yo, nanlaki ang mata ko. Parehong kamay kong sinasalo ang balikat ni Leng Mian na pumipilit. Ate, nakainom ka ba ng peking alak? Ako ang bayaw mong sitang. Ano naman? Paos na paos ang boses ni Leng Mian, may kislap ng wala nang pakialam na kabaliwan sa mga mata. Parang basang-basahan siyang bumagsak sa akin, ang daliri niya ay dumadaos-dos pababa mula sa lalamunan ko. Kapag sumuko ka na sa akin, lahat ng kaya ibigay sa'yo ng bloke ng yelo, dodoblehin ko. Baliw na ang babaeng ito. Tuluyan na siyang nakontrol ng epekto ng demonyong katawan. Alam ko, sa loob nitong mainit na sasakyan. Kung magtatagal pa ako ng 1 minuto, baka maluto na ako. Napakagatlabi ako. Habang pumipikit si Leng Mian at papalapit, bigla kong binendyuhan ang tuhod. Lel! Napaungol si Leng Mian, umatras ng kalahating pulgada. Iyon lang, kalahating pulgada ng espasyo. Hinablot ko ang seatbelt, isinandal ang kamay sa hawakan ng pinto. Isang click, bumukas ang pinto. Pasensya na, hindi ko kasya. Ang ganitong klase ng libreng pagkain. Sinipa ko ang pinto at humandusay ako palabas. J-Bay, tumigil ka riyan. Habol-habol ang sigaw ni Leng Mian sa likod ko. Kasabay ng nakakatusok na tunog ng mga high heels sa aspaltong kalsada, papalapit ng papalapit. Hindi na ako lumingon pa. Diretso akong tumakbo papunta sa masalimuot na eskinita sa unahan. Parang higanting labirinto ang lumang bayan. Pakanan pa kaliwa ako, pumipili ng mga eskinita na kahit e-bike ay hindi makapasok. Matapos tumakbo ng halos 10 minuto, tuluyan nang nawala ang tunog ng high heels. Saka lamang ako sumandal sa isang pader na puno ng lumot, humihingal ng malalim. Biglang pumutok ang isang matalim na alarma na pumunit sa katahimikan ng lumang distrito. Sumilip ako at tumingin sa labas mula sa siwang ng pinto. Agad na lumiit ang butas ng pinto, at diretsong nakita ko sa pangunahing daan na hindi ko alam kung kailan na puno ng mga itim na Mercedes-Benz Moonlight na may pare-parehong kulay. Dose-dosenang mga babaeng bodyguard na nakaitim na suit at nakasalamin ay parang itim na alon na pumapasok sa lugar na ito. May hawak silang mga rifle. Malamig ang tingin nila at nag-scan sa paligid. Mga tauhan ito ni Leng Ruobing. Ang puso ko ay biglang tumibok ng malakas. Ang bilis naman ng babaeng ito. Kakatakbo lang kagabi, ngayon naman ginawa ng parang bakal ang buong Shanghai. Ito ba ay paghahanap ng asawa? Para itong international manhunt para sa isang mabigat na kriminal. Unang grupo, harangan ang silangang intersection. Ikalawang grupo, siya sa atin lahat ng blind spot ng CIA. Mula sa radyo, narinig ko ang malamig na utos ng pinuno ng mga bodyguard.
Si Boss Leng ay nagbigay ng mahigpit na utos. Kahit kailanganing tanggalin ang isang layer ng lupa, dapat mahanap si Young Master Xiao. Natakot ako at mabilis na umurong pabalik sa siwang ng pinto. Biglang nag-vibrate ang lumang backup phone sa bulsa ko. Gulong-gulo kong kinuha ang telepono at nanginginig na pinindot ang sagot na buton. Hello ate, nasaan ka ngayon? Sa kabilang linya. Ang boses ni Xiao Shuya ay kalmado pero nakakatakot. Nasa internet cafe ako, sinadya kong gawing matatag ang boses ko. Kasinungalingan, sigaw ni Xiao Shuya na nakaugong sa tenga ko. 10 minuto ang nakalipas, nahuli ng CCA sa lumang intersection ang pag-akyat mo sa sports car ni Leng. Namamanhid ang anit ko. Sira na, tiyak na nahack ng babaeng ito na adik sa asawa ang city surveillance system. Ate, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Iyon ay, tumahimik ka. Humanap ka ng ligtas na lugar ngayon at tumigil ka lang. Ang tono ni Xiao Shuya ay puno ng hindi mapag-aalinlangan ng kapangyarihan. Pinalibutan na ng mga tauhan nilang loobing ang lugar na yon. Nag-utos na ako ng helicopter ng pribadong seguridad. Hintayin mo ako ng 20 minuto. Pupunta ako mismo para iligtas ka. Sinumang mangahas na galawin kahit isang hibla ng buhok mo, sasabugin ko ang gusali ng pamilya niya. Biglang pinatay ang tawag. Nakatitig ako sa black screen, tulala. Sa unahan, hinahabol ng masamang pinsang babae. Sa likuran, kaaway ang dating asawang babaeng may kontrol. Sa itaas, may isang naaalaga na darating sakay ng helicopter para hulihin ako. Ito na ba ang simula ng pagbaligtad ng buong Jianghai City? Hindi ako pwedeng maghintay na mamatay sa lugar na ito, at hindi rin ako pwedeng mahuli ng alinmang panig. Kung mahuli ako ni Leng Loobing, siguradong hindi maganda ang kahihinatnan. Kung mahuli ako ni Shuya, tiyak na ikukulong ako sa mansyon. Huminga ako ng malalim. Pinilit kong kumalma. Dati akong pumunta sa lumang distritong ito ilang beses noong nagtatrabaho pa ako, kaya alam kong komplikado ang itsura ng lugar. Basta iwasan ang mga pangunahing daan, makakatakas ako sa paghahanap ng mga bodyguard ng pamilya Leng. Teka ni. Sa sandaling iyon, narinig ko ang mahinang yabag mula sa malapit. Mabilis akong nagtago sa likod ng isang basurang basurahan. Sa pamamagitan ng siwang, nakita ko ang 2 babaeng bodyguard na may dalang malakas na ilaw, papalapit sa direksyong ito. Sa sirang lugar na ito, wala man lang ilaw sa kalye. Paanong tatakbo si Young Master Xiao, isang marupok na binata, sa ganito? Tumahimik ka at huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Pinigil ko ang paghinga, mahigpit na dumikit sa maruming pader ng basurahan. Pakiramdam ko parang isang tupa na nakalaan para sa katayan. 10 minuto, 20 minuto, 7 o 8 grupo ng mga naghahanap ang iniiwasan ko ng nakakahiya sa eskinita. Ilang beses, ang mga bodyguard ay nakatayo lang ng wala pang 2 metro ang layo sa akin, naninigarilyo. Ang nakakapangilabot na pressure ng buhay at kamatayan. Ay pinaiyak at pinatuyo ang damit ko sa likod, paulit-ulit. Makalipas ang kalahating oras. Sa wakas ay narating ko na ang gilid ng lumang bayan. Sa unahan, ang pinakamataong komersyal na distrito ng sentro ng lungsod. Wala roong komplikadong mga eskinita. Puro mga kamera na may mataas na resolusyon ang nasa paligid. Sa sandaling lumitaw ako. Tiyak na agad akong makikilala ng SAI network system ni Xiao Shuya. Sumilong ako sa likod ng isang post ng kuryente, nakatingin sa maliwanag na sangandaan sa unahan. Dumating ang kawalan ng pag-asa. Ang tanging lugar na walang coverage ay ang bagong bukas na malaking mall sa kabilang kalsada. Na hindi pa ganap na nakakonekta sa city network. Ngunit kailangan kong tumawid sa walang takip, 50 metro ang lapad na lansangan. Habang nag-aalangan ako, biglang may narinig na mababang ugong ng rotor mula sa himpapawid. 2 itim na heavy-armed helicopter, parang 2 halimaw, ang dumapo sa himpapawid ng lumang bayan. Ang matinding liwanag ng searchlight ay tumatagpas sa dilim, walang habas na pag-scan sa kalye. Dumating na si Xiao Shuya. Pumikit ako ng mariin. Hindi na ako makapaghintay. Sa sandaling lumihis ang searchlight ng helicopter. Patungo sa ibang kalye, bigla akong sumugod mula sa likod ng poste, parang isang itim na kidlat. Tumakbo ako papunta sa mall sa kabila. Ang 50 metrong distansya ay tila walang katapusan sa sandaling iyon. Naririnig ko pa ang malakas na pagtibok ng aking puso. Sa sandaling malapit na akong makapasok sa side door ng mall, sa may rotating glass door. Biglang kumislap ang malaking panlabas na pader at screen sa itaas. Ang pinapatugtog na patalastas ay biglang pinutol. Matapos ang isang masakit na tunog ng kuryente, isang malamig, paos, at bahagyang nakatutuong boses. Ay lumabas mula sa 4 na malaking bass speaker ng mall, parang kulob na tumataginting sa buong plaza. Xiao Jibay. Nang makapasok ako sa mall, nanigas ang buong katawan ko parang binuhusan ng mahikang pampatigil. Iyon ang boses ni Leng Ruobing. Alam kong nandito ka. Alam ko ring naririnig mo ako ngayon. Ang boses ni Leng Ruobing ay umaalingaw sa plaza. Na may dalang kawalan ng pag-asa at pagka-obses na nakakabigla sa buto. Lahat ng labasan ng mall ay hinarang ko na.
Wala kang takas. Ngayon din, agad-agad, lumabas ka ng maayos at bumalik sa akin. Nakaposas ako sa rotating glass door ng side entrance, at naramdaman ko ang malamig na hangin mula sa aking mga paa hanggang sa aking korona. Sira na talaga ang babaeng ito. Para mahuli ako, siya ay direktang nag-hack sa broadcast system ng Landmark Mall na ito. Sa pamamagitan ng salamin, nakita ko ang ilang armored Mercedes na biglang huminto sa harap ng mall. Dose-dose ng mga bodyguard na nakaitim ay sumisipa ng mga pinto at sumugod sa iba't ibang pasukan ng mall. Mabilis akong lumingon. Bago pa makapasok ang mga bodyguard, tumalikod ako at sumubsob sa magulong mga koridor ng mall. Unang palapag, ligtas. Escalator sa ikalawang palapag, ligtas. Papunta sa kanlurang bahagi para sa pag-inspeksyon. Ang tunog ng leather shoes ng mga bodyguard sa marble floor ay parang yabag ng kamatayan na palapit ng palapit. Nagmamadali akong walang pinipiling daan. Sa isang liko, bigla akong sumugod sa isang koridor na puno ng mga kalat. Dead end. Sa dulo ng koridor, may nakasabit na dilaw na karatula na may Southern Toilet, under repair. Huwag gamitin. Tinignan ko ang liwanag ng flashlight na papalapit sa likuran ko, pumikit, yumuko, at pumasok sa Southern Toilet. Dumiretso ako sa loob. Kinuha ko ang dilaw na barrier na ginagamit para sa repair at isinandal ito sa pinto at sinara ko ang pinto. Walang ilaw sa loob ng banyo, puro kadiliman. Ang hangin ay puno ng amoy ng disinfectant at amag. Sumugod ako sa dilim papasok sa pinakaloob na kubeta, nilock ang trangka, at isinara ang aking sarili sa ibabaw ng toilet seat. Nanginginig ako't hindi makapagsalita, kahit ang paghinga ay hindi ko magawang malakas, ang mga yapak sa labas ng pasilyo ay lalong dumadalas. Saan pa sa palapag na ito ang hindi natin nasuri? Iyon ang boses ng pinuno ng mga bodyguard ni Leng Ruobing, malamig at may bahid ng pag-alboroto. Ulat, Kapitan! Ang timog na banyo na nasa ilalim ng pag-aayos sa helicopter shot ay nakalock. Ako'y sumasang-ayon sa sumpalok. Tapos na. Sa pagkakataong ito ay tunay na walang pagtakas. Naiisip ko pa nga. Ang malamig na mukha ni Leng Ruobing na nakatayo sa labas ng pinto ng kubeta, pinapanood ang awa kong itsura. Ang eksenang iyon, kahit isipin lamang ay nakakasakal. Ang mga yapak ay huminto sa labas ng pinto ng timog na banyo. May sumubok na itulak ang pinto. Nakalock ang pinto. May humaharang sa loob. Siraan ito. Isang utos mula sa kapitan, napakabilis at malinis. Isang malakas na inday na tipom ang umalingaw-ngaw. Ang pintong bato ay sapilitang binuksan. Ang dilaw na barrier na nakasandal sa pinto ay itinapon ng malakas na puwersa. Ang sinag ng flashlight ay agad na tumagos sa dilim. Walang susungin sa loob ng banyo. Buksan niyo isa-isa. Ako ay nakalock sa pinakaloob na kubeta. Nakikinig sa malalakas na tunog ng mga pinto ng kubeta na sapilitang binubuksan sa labas, nalulumbay na ipinikit ang aking mga mata. Sa sandaling iyon, biglang may kakaibang kaguluhan sa labas. Sino kayo? Ang lugar na ito ay nakablock ng pamilya Leng. Lumabas kayo, mga walang pakialam. Ang boses ng pinuno ng mga bodyguard ay may bahid ng gulat at galit. Kasabay nito, isang malinaw na tunog ng sampal ang pumutok sa bakanteng banyo, sinundan ng malakas na pagbagsak ng isang bagay. Ang dating ng inibabaw na pinuno ng mga bodyguard ay tila natumba sa isang galaw ng isang tao. Mga aso ng pamilya Leng, kailan kayo karapat-dapat tumahol sa harapan ko? Isang pamilyar na boses ng babae ang narinig. Bago pa ako makapag-react, ang pinto ng kubeta na aking pinagtataguan ay marahang binuksan mula sa labas gamit ang isang ekstrang susi. Tita, Jiang Zong, nauutal kong sabi. Nang hina ang aking mga binti, muntik na akong dumulas mula sa toilet seat. Hindi ko inaasahan. Nasa ganitong kritikal na sandali ng buhay at kamatayan, ang haharang ay ang babaeng ito na higit na nakakatakot kaysa kay Leng Ruobing, si Jiang Ling-er. Hey! Itinaas ni Jiang Ling-er ang isang daliri at idinikit sa kanyang labi. Hindi niya pinansin ang mga bodyguard ng Leng na nasa sahig, kundi lumakad ng sunod-sunod papasok sa makitid na kubeta gamit ang kanyang stiletto heels. Napilitan akong umurong paatras. Hanggang sa ang aking likod ay dumikit sa malamig na konkretong dingding. Yumuko si Jiang Ling-er, ang kanyang mukha ay napakalapit. Ang kanyang magagandang mata na parang soro ay kumikislap sa dilim, may kakaibang liwanag. Jebay, ito ba ang laro mo na maglaro sa labas sa kalagitnaan ng gabi? Kinuha ni Jiang Ling-er ang isang pakete ng wet tissue mula sa kanyang bulsa. Dumukot ng isa at may pagkaayaw na pinunasan ang mga sapot ng gagamba na dumikit sa aking paa. Ang galaw niya ay mahinahon. Ngunit ang kanyang mga mata ay malamig tulad ng lason na kutsilyo. Lumabas lang ako para huminga ng sariwang hangin. Paliwanag ko ng tuyo, kahit ako mismo ay alam na ang dahilan ay napakasama. Huminga ng hangin? Huminga ka hanggang sa loob ng pagkubkob ni Leng Ruobing. Ngumiti ng bahagya si Jiang Ling-er at itinapon ang maruming wet tissue sa basurahan. Bigla niyang iniabot ang kamay, hinawakan ang aking kwelyo, at binuhat ako mula sa toilet seat.
Ang babaeng ito ay mukhang mahina pero ang lakas ng kamay niya, sinakal ako kaya halos hindi ako makahinga. Hindi ko namalayan, hinawakan ko ang pulso niya. Jibay, mukhang masyado pa akong naging banayad sa iyo kagabi. Lumapit si Jenlin sa tenga ko, mainit ang hininga niya sa leg ko, pero ang boses niya ay parabang nagyayelong kailaliman. Ang ibong hindi masunurin ay puputulin ang mga pakpak, sabi niya sabay bitaw. Inayos niya ang gusot kong damit, pagkatapos ay umatras ng kalahating hakbang, at bumalik sa kanyang maayos at malambot na ngiti. Halika, sumama ka sa akin pauwi. Tiningnan ko ang may sakit na pagkahumaling sa kanyang mga mata. Biglang sumakit ang puso ko. Alam ko, kung mahuli ka ng Cold Army, sa bilangguan ka mapupunta. Pero kung si Jenlin ang magdala sa'yo, diretsyo ka sa intensive care unit ng mental hospital. President Jiang. Sa tingin ko, hindi talaga tayo bagay sa isa't isa. Nilunok ko ang laway, sinubukan ang huling paglaban. Kung bagay ba tayo o hindi, ako ang magpapasya. Hindi lumingon si Jenlin Walang pag-aalinlangan ang boses niya. Hongye, isakay si Young Master Xiao sa kotse. Kung lumaban siya, baliin mo ang mga binti niya. Aalagaan ko siya habang buhay. Nang marinig ito ni Hongye, lumapit siya. Walang ekspresyon siyang gumawa ng senyas na sumunod. Tiningnan ko ang leader ng mga bodyguard ng Leng family na hindi pa nakabangon sa sahig. Saka ko tiningnan ang likod ni Jenlin na tila sumasabog sa dilim. Napangiti ako ng mapait para akong isang bihag na sumuko. Hinila ang mabibigat na hakbang, sumunod ako kay Jenlin palabas ng South Toilet. Makalipas ang isang oras. Sa pangunahing silid ng villa sa bundok, mabigat ang hangin na parang puno ng tingga. Para akong basag na manikang tela. Hinila ako ni Hongye mula sa kotse at inihagis sa 2 metrong seda na malaking kama. President Jiang, tungkol sa pagbabali ng binti, pwede bang pag-usapan natin yon? Lumunok ako ng laway. Habang pinapanood si Jenlin na papalapit ng papalapit, parang lalabas ang puso ko sa lalamunan. Hindi ako pinansin ni Jenlin Tumayo lang siya sa tabi ng kama, dahan-dahang binubuksan ang mga buttons ng kanyang jacket. Nang makita ito, mabilis akong pumikit. Tapos na, papatayin muna ako bago gagahasain. Bakit ka pumikit? Natatakot ka bang kainin kita? Tumawa ng mahina si Jenlin Ang tawa niya ay may kasamang nakakikilabot na kalabuan. Pagkatapos ay lumingon siya sa pinto at sumigaw, Manager Wang. Di nagtagal, pumasok ang isang nasa katanghaliang gulang na babae. Pamilya, ano po ang utos ninyo? Pumunta ka, kunin mo lahat ng matutulis na bagay sa kwarto ni Young Master Xiao. Kasama na ang tsinelas, walang emosyong sabi ni Jenlin Parang nag-uutos lang kung anong ulam ang lulutuin ngayong gabi. Tumingin siya sa akin. Simula ngayon, maliban sa kama at banyo, wala kang pupuntahan. At saka, sirain mo lahat ng electronic device niyang pwedeng makipag-ugnayan sa labas. Mabilis kumilos si Manager Wang, sinilip ang bulsa ko, at kinuha yung spare na lumang cellphone. Sa harapan ko mismo, diretsyo niya itong itinapon sa paper shredder sa sulok. Bigla akong nagpanik, inabot ko para pigilan. Ate, kung hindi ako makontak ng ate ko, mababaliw siya. Kung mababaliw siya o hindi, ano sa akin yon? Yumuko si Jenlin inilagay ang 2 kamay sa magkabilang gilid ng katawan ko. Binalot niya ang buong katawan ko sa kanyang anino. Jibay, kailangan mong maunawaan ang isang bagay. Ngayon, akin ka lang. Sa sumunod na 12 oras, lubos kong naranasan kung ano ang tinatawag na pinakamataas na antas ng parusa. Walang pananakit, walang mura. Tanging isang panggigipit sa isip na nagpapahirap sa paghinga. Gabi na, tahimik ang villa. Tanging ang paminsan-minsang huni ng mga kuliglig sa labas ng bintana ang naririnig. Nakaupo ako sa sulok ng malaking kama, hinila ko ang kumot at binalot ko ang sarili ko ng mahigpit. Inaasam ko lang na umalis na ang babaeng ito at bumalik sa kanyang silid para makahinga ako ng maluwag. Pero si Jenlin tumigil ang tunog ng tubig sa banyo. Si Jenlin nakasuot ng manipis na silk na bestida, ay lumabas na may basa pang buhok. Inangat niya ang kumot at natural na pumasok sa loob. Ikaw, bakit ka natutulog dito? Hindi ba't dose-dose ng kwarto ang villa na ito? Umurong ako paatras, dumikit ang likod ko sa malamig na headboard. Si Jenlin ay dumikit agad, parang isang ahas na seda, at ipinulupot ang kanyang malambot na braso sa baywang ko. Ang malamig na pabango ng kahoy na may halong amoy ng muyulu ay biglang pumuno sa ilong ko. Ito ang pangarap ng maraming lalaki na malambot at mainit na yakap. Ngunit sa paningin ko, ito ay parang isang hatol ng kamatayan. Ang golden thread ko ay narito. Siyempre matutulog ako rito. Inilibing ni Jenlin ang kanyang ulo sa aking leeg at huminga ng malalim ng aking pabango. Bumuntong hininga siya ng may kasiyahan, ang boses ay paos at malagkit. Jibay, ang bango mo. Gusto kitang tunawin at kainin ng paisa-isa. Nanigas ang buong katawan ko. Kahit ang paglunok ay hindi ko magawang may ingay. Ramdam ko ang mabilis na tibok ng puso ni Jenlin at ang kanyang mga daliri ay hindi mapakaling gumagala sa aking likod.
Ate Jiang, ang sabi ko, hindi matamis ang pinilit na melon. Sinubukan kong mga tuwiran. Matamis o hindi, makikita lang kung makakagat. Biglang itinaas ni Jiang Ling ang kanyang ulo. Kinagat niya ang aking collarbone. Hindi gaanong malakas ang kagat, ngunit may halong parusang intensyon. Napahinga ako ng malalim dahil sa sakit. Matulog ka ng maayos. Binitawan ni Jiang Ling ang kanyang bibig. Dinilaan niya ang laway sa kanyang labi gamit ang kanyang dila, tumatawa ng nakakatakot. Kung maglalakas loob ka pang gumalaw mamayang gabi. O kung isipin mo ang iba, dumausdos ang kanyang daliri pababa sa aking baywang, huminto sa aking bukong-bukong. Bukas ng umaga, magkakaroon ng kadena rito, diretsyo sa headboard. Bigla akong natahimik, parang isang matigas na tabla, diretsyo akong nakahiga sa kama. Nanatili akong ganoon, isang matigas na posisyon, na may dilat na mga mata sa dilim buong gabi, hanggang sa sumikat ang liwanag sa labas ng bintana. Saka lang ako hindi na nakatiis at nakatulog ng mahimbing. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas. Naramdaman ko ang isang mainit na haplos sa aking pisngi. Bigla kong idinilat ang aking mga mata. Sinag ng araw ang pumapasok sa kwarto sa pamamagitan ng malalaking bintana. Si Jiang Ling ay gising na, hindi ko alam kung kailan. Nakasandal siya sa isang kamay, nakahiga sa tabi ko. Sa kanyang magagandang mata na parang soro, wala na ang kabaliwan at kadiliman kagabi. Pumalit ito. Isang komplikado at sakim na tingin, parang isang gutom na manlalakbay na nakakita ng nag-iisang patak ng tubig sa disyerto. Tahimik lang siyang nakatitig sa mukha ko, hindi alam kung gaano katagal. Sa sandaling nagtagpo ang aming mga paningin. Sa kanyang mga mata, ang kasakiman na nakakapangilabot ay biglang nawala, pinalitan ng malumanay na ngiti na parang simoy ng tagsibol, tama ba? Si Jiang Ling ay nag-angat ng seda na kumot, nakayapak sa lana na alpombra, at siya ay lumingon. Kumuha siya ng bagong kulay abong asul na malambot na tsinelas sa dulo ng kama. Bago pa ako makapag-react, si Jiang Ling ay lumuhod ng kalahati sa tabi ng kama. Inilabas niya ang kanyang manipis na mga daliri, marahang hinawakan ang aking bukong-bukong. Ang galaw na ito ay nagpasikip sa aking buong katawan. Sa susunod na sandali ay hihiga ako sa kumot, huwag gumalaw, ang boses ni Jiang Ling ay napakagaan. Ngunit may hindi mapigilang puwersa, hinawakan niya ang aking bukong-bukong at maingat na isinuot ang aking paa sa tsinelas. Sa loob ng tsinelas na bulak, ang buong proseso ay natural, parang inaalagaan ang isang-isang taong gulang na porselana. Nakaupo ako sa gilid ng kama, tulala. Ito ang reyna ng ilalim ng lupa ng Jianghai City, na may malawak na impluensya, karaniwang mataas at makapangyarihan. Ang iba ay hindi man lang makahawak sa isang sulok ng kanyang damit, ngayon siya ay nakaluhod sa sahig. Nagpapasuot sa akin ng sapatos, ang kapangyarihan ng kanyon na ito ay mas mapanganib kaysa sa tunay na baril at bala. Pinalitan ko na ang lahat ng gamit sa paghuhugas ng bago, maghugas ka ng mukha at bumaba para sa almusal. Tumayo si Jiang Ling hinawakan ang magulo kong buhok, hindi na siya nagpabaya tulad kagabi. Sa halip ay lumabas siya ng kwarto at isinara ang pinto, narinig ko ang mga yapak na lumalayo. Saka ako huminga ng mabigat, matapos maghugas, naglakad akong balisa patungo sa unang palapag. Mula sa kainan ay umaamoy ang isang pabangong pambata, si Jiang Ling ay nakaupo sa isang bilog na mesa at kumakaway sa akin. Halika na, bagong labas ang siopaw, lalamig pa. Dahan-dahan akong lumapit, halos lumuwa ang mga mata ko, pinapunta ko ang mga tao sa Old Street para kunin ang mga chef ng mga paborito mong tindahan. Kinuha ni Jiang Ling ang chopstick, naglagay ng isang manipis balat na malaking siopaw sa aking mangkok, simula ngayon, kahit anong gusto mong kainin. Sabihin mo lang sa kusina, hindi mo na kailangang maghintay sa labas. Tinitigan ko ang karne na siopaw sa mangkok na umaagos pa ang katas. Ang aking ilong ay biglang nangasim, naalala ko ang mga araw sa pamilya Leng, si Leng Luobing ay isang sobrang disiplinadong workaholic. Tuwing almusal, itlog na pinakulo at simpleng salad, siya ay kumakain at pinipilit din akong kumain. Mahigpit na pamamahala ng katawan, naalala ko minsan nag-order ako ng siomai na takeout, nahuli ni Leng Luobing. Tinanggal ang aking baon sa loob ng 2 linggo, sa 3 taon sa pamilya Leng, ang aking bibig ay walang lasa. Ngayon nakikita ko ang mesang puno ng umuusok na carbs, napalunok ako ng laway, hindi mo ba gusto? Bahagyang umiling si Jiang Ling sobrang bagay. Hindi ko na inalintana ang anyo. Kinuha ang chopstick, kumagat ng kalahating siopaw, pumutok ang kata sa bibig, muntik na akong maiyak sa sobrang saya. Ito na ang totoong buhay ng tao. Pinapanood ako ni Jiang Ling na naglalamon, ngumiti ng mas malalim. Kumuha siya ng tissue, natural na pinunasan ang gilid ng aking bibig, kumain ka ng dahan-dahan. Walang makikipag-agawan sa'yo. Sa likod na hardin, sumandal ako sa swing. Nagpabaya ang mga paa, parang may inaalalang malaki at maliit. Hindi ako ginulo ni Jiang Ling sa halip kumuha siya ng gunting panghardin. Tumayo siya sa hindi kalayuang bulaklak,
taimtim na pinuputol ang mga sobrang sanga. Tinignan ko ang likuran ni Jiang Ling-er. Nagulo ang isip ko na parang ibang bansa. Ang mga nangyari sa mga nakaraang araw ay mas kakaiba pa kaysa sa pinagsama-samang 20 taon ko. Tumakas, nahuli. Akala ko haharapin ko ang pahirap ng isang baliw, pero sa halip ay napunta ako sa 1 bilyong pabahay na mansyon. Basta hindi ako tatakas, mukhang hindi naman talaga ako sasaktan niya. Tahimik kong binilang ang isang grupo sa isip ko. Simula kong pag-isipan ang takot ko sa mga nakaraang araw. Ang malamig na pagtrato at pagdodroga ni Leng Luobing ay nagdulot sa akin ng likas na pag-iwas sa mga babae. Pero ang pag-aalaga na parang hinahaplos ang balahibo ay tila hindi naman gaanong mahirap. Basta magbigay ng sapat na emosyonal na halaga. Maging masunuring kanaryo, matulog hanggang magising ng natural, maglaro ng laro. Kumain, at hindi na kailangang harapin ang mga masasamang tao sa labas na nagnanais sa aking kagandahan. Hindi na rin kailangang bumalik sa pamilya Leng para sa mapagkunwaring init. Hindi ba ito ang buhay na pinapangarap ko? Bumuntong hininga ako. Hindi ko mapigilan ang ngiti sa labi. Tungkol sa pagiging manginginam ng kanin, intindihin ito. Maging hari ng mga manginginam ng kanin. Bago ko pa natapos ang aking mapagpanggap na pahayag sa isip, isang malakas na putok ang narinig. Parang isang sinaunang halimaw, ang umaatungal na tunog ng makina ng sasakyan ay biglang bumangga mula sa kalsada sa paanan ng bundok. Ang tunog ay mabangis, may presyong pumipiga sa hangin, direktang papalapit sa mansyon sa bundok. Bigla akong nagising, tumalon mula sa duyan. Napahinto si Jiang Ling-er sa paggupit ng sanga. Ang kanyang mga mata ay agad naging mapanganib na hiwa. At si Hongye ay para bang multong sumulpot sa likod ni Jiang Ling-er, ang kamay ay nakapatong na sa baril sa baywang. Bago pa makapag-alarma ang mga gwardiya sa bakuran, narinig ang isang pumuputok na tunog ng metal na umalingaw sa buong paligid. Ang 2 pinto na sinasabing kayang humarang ng rocket launcher ay sa pilitang binangga ng isang mabigat na sasakyan. Natumba ako dahil sa takot. Dumiretso ako sa puting duyan, pagkatapos ay gumulong-gulong upang magtago sa likod ng isang malaking rose bush. Sobrang nakakatakot. Ito ba ay isang Hollywood na pelikula o paghihiganti ng kaaway? Binuksan ng isang tao ang pinto ng sasakyan ng malakas. Si Leng Luobing, na naka-high heels na 7 sentimetro, ay lumabas mula sa puting usok. Pagkatapos, ang nakakatusok na tunog ng preno ay sunod-sunod na narinig sa labas ng pinto. 11 itim na sli ang humarang sa pader ng Jiang Family Estate. Sa sumunod na segundo, sabay-sabay na bumukas ang mga pinto. 12 ng babaeng bodyguard na may salaming pang-araw ang pumasok sa bakuran na parang alon. Mabilis silang kumalat, pinalibutan ang buong Rose Garden. Sa harap ng nagbabantang sitwasyon, si Jiang Ling-er ay hindi man lang kumunot ang noo. Dahan-dahan niyang ibinigay ang gunting sa katulong, at hinubad ang puting guwantes na may dumi. Inihagis niya ito sa duyan, sa kalumingon at tinitigan si Leng Luobing na puno ng puot. President Leng, ang laki ng galit mo, sabi ni Jiang Ling-er ng mahina, may halong pangungutya sa boses. Kakaraan lang ng anniversary ng kasal, dapat nasa bahay ka. Bakit mo binabaybay ang pinto ko? Ano, nagkaroon ng bangkarota ang pamilya Leng ngayon? Nagpalit na ng trabaho sa demolition. Si Leng Luobing ay nakatitig ng matalim kay Jiang Ling-er, ang mga mata ay tila kayang mag-alis ng isang patong ng balat. Pareho silang. Sa pinakamataas na circle ng mayayaman sa Jianghai City, kilala sila bilang magkaaway. Ngayon, may bagong galit, kahit isang maliit na spark lang, sasabog ang buong bundok. Huwag na magsalita ng marami, si Leng Luobing ay tamad na makipag-ikot-ikot sa kanya. Ang boses niya ay malamig na parang isang bloke ng yelo. Jiang Ling-er, ibigay mo sa akin ang asawa ko. Ako, na nagtatago sa dilim, ay umurong ang leg. Ang salitang asawa na ito, sa nakaraang 3 taon, hindi man lang ito tinawag ni Leng Luobing ng pinagsama-sama. Ngayon, sa harap ng napakaraming tao, sinigaw niya ito. Ang pagkakaiba ay sobrang laki. Bahagyang lumaki ang ngiti sa labi ni Jiang Ling-er. Lumakad siya pasulong ng 2 hakbang. Ang kanyang mga takong na pino ay humahakbang sa sementadong daan. Ang kanyang presensya ay hindi nahuhuli sa kabila. Leng Zong, baka nagkamali ka ng lugar. Ang pamilya Jiang ay hindi tumatanggap ng mga gala. Kung nawalan ka ng lalaki, magdikit ka ng nawawalang poster. Bakit ka pumupunta rito at nagwawala? Naglakas loob ka bang sabihin wala siya sayo? Biglang itinaas ni Leng Luobing ang kanyang boses. Ang mga pulang dugo sa kanyang mga mata ay mas lalong naging kitang-kita. Inabot niya ang kanyang kamay sa bulsa ng kanyang Amerikana at kumuha ng isang maliit na pulang libro. Isang sertipiko ng kasal. Inihagis niya ito ng mariin sa puting batong mesa sa tabi, dumulas ito ng malayo. Si Xiao Jibai ay aking legal na asawa, ang lalaking karapat-dapat sa akin, si Leng Luobing. Itinuro ni Leng Luobing ang pulang libro na yon. Ang kanyang tono ay may sakit na pagmamatigas. Sa pagtatago ng may asawang lalaki, maniwala ka bang magsasampa ako ng kaso sa City Bureau? Kung gagawin ko ito, ang villa sa bundok na ito ay mapapaligiran ng pulis.
Ang mga bodyguard ay pigil ang hininga. Kahit isang ibon ay hindi nangahas tumilawak sa oras na yon. Sa likod ng mga bulaklak, tinakpan ko ang aking mukha, nahihiya na gusto kong gumamit ng aking mga daliri sa paa para maghukay ng basement. Isang presidente ng kumpanya na may bilyon-bilyong halaga, ginagawa ang sertipiko ng kasal na sandata. Sobrang kakaiba ng eksenang ito. Tinignan ni Jiang Ling ang pulang libro sa batong mesa, isang nakakatakot na liwanag ang pumutok sa kanyang mga mata. Ngunit mabilis niyang inayos ang kanyang ekspresyon at mumiti ng mas maliwanag kaysa dati, kahit may bahid ng kalupitan. Legal na asawa. Leng Ruobing, anong pagpapanggap ang ginagawa mo rito? Lumapit si Jiang Ling, inabot ang sertipiko ng kasal, at binaliktad ito ng parang basura. Kung may kakayahan ka talagang panatilihin ang kanyang puso, bakit siya tumakas sa mismong gabi ng anibersaryo? Ang salitang ito ay parang isang tinik. Tumpak itong tumusok sa puso ni Leng Ruobing. Agad na naging mabilis ang kanyang paghinga, ang kanyang dibdib ay nagtaas-taas ng marahas. Napahawak siya ng ngipin at sumigaw, iyon ay hindi pagkakaunawaan sa pagitan namin. Wala kang pakialam, isang tagalabas. Hindi pagkakaunawaan. Walang pakialam na itinapon ni Jiang Ling ang sertipiko ng kasal sa sahig, at walang awang tinapakan ito ng kanyang takong. Narinig ko, para mailigtas ang kasal na ito, ginamit mo pa ang itim na merkadong pampasigla ng pagnanasa. Bumaba ang kanyang boses. Ang pang-aasar sa kanyang tono ay umabot sa pinakamataas. Isang presidente ng pamilya Leng, umaasa sa droga para makatulog sa lalaki. Kung kumalat ito, hindi ka ba matatawa ng mga kasamahan mo sa Jianghai? Tumahimik ka, tuluyang nasira si Leng Ruobing. Ang paggamit ng droga ay ang pinakakahiyahiyang bahid sa kanyang buhay, direktang dahilan kung bakit umalis si Xiao Jibai. Ngayon, sa harap ng kanyang mortal na kaaway, binubuksan ang sugat. Ang kanyang isip ay agad na nasunog. Hanapin si Xiao Jibai. Sinumang humarang. Diretso na kumilos, iwinasiwas ni Leng Ruobing ang kanyang kamay, nagbigay ng isterikong utos na walang atrasan. Dose-dosenang mga bodyguard ng pamilya Leng ay sabay-sabay na naglabas ng mga batuta at high-voltage stun gun. Ang mga lilang kuryente ay pumutok sa hangin. Dose-dosenang mga bodyguard ng pamilya Leng ay sabay-sabay na naglabas ng mga batuta at high-voltage stun gun. Ang mga lilang kuryente ay pumutok sa hangin. Puno ng pagbabanta ang pagsulong nila. Dumaloy ang isang malamig na singhot mula kay Jiang Ling at tuluyang nanlamig ang kanyang mga mata. Sa aking teritoryo ka gumagawa ng gulo, Leng Ruobing. Akala mo ba ikaw na ang hari? Pumitik siya ng daliri. Si Hongye, na parang multong nakatayo sa likuran niya, ay agad na bumunot ng modified na baril mula sa kanyang baywang. Pagkatapos, mula sa mga balkonahe at mga anino ng bubong sa paligid ng bakuran, lumitaw ang mahigit 100 may dalang tactical rifle. Ang mga nakatagong posisyon ng pamilya Jiang, ang pulang laser sight ay siksik-siksik na bumagsak sa dibdib at noo ng mga bodyguard ng pamilya Leng. Namanhid ang anit ko nang makitang para sa isang bangkaroteng binata tulad ko. Ang dalawang malalaking pamilya ay maglalaban-laban pa sa isla ng Jianghai City. Nagbigay ng senya si Hongye. Naunawaan ito ni Hongye. Nakatutok pa rin ang kanyang baril sa direksyon ni Leng Ruobing, ngunit tahimik siyang umurong ng 2 hakbang. Samantalang nag-aabang ang lahat, isang iglap siyang sumuot at dumiretso sa likod ng mga halaman. Hindi pa ako nakareaksyon nang maramdaman ko ang isang bagay sa likod ko, ang kamay na parang bakal ni Hongye ay mahigpit na humawak. Sa kwelyo ko, ibaba ang boses ni Hongye, paanas na bumulong. Hindi man lang ako binigyan ng pagkakataong tumanggi. Uy, dahan-dahan, nasasakal na lig ko. Napilitan akong sumunod, pabulong na nagprotesta. 2 hakbang pa lang ang natatakbo ko. Nang mapansin ng matalas na mata ni Leng Ruobing ang pamilyar na likod na sumilip sa mga halaman. Lumaki ng husto ang kanyang mga mata. Sumabog ang nagnininas na liwanag sa kanyang mga mata. Xiao Jibai, tumigil ka dyan.